Ihahandog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras dito pa rin sa himpilan ng DWS 4094 kHz AM band. Sabayan niyo po kaming napapanood sa pamagitan pa rin po ng Facebook page DWS AM Radio. At gayon din po sa YouTube app o YouTube account ng DWS Radio. Kumusta po kayo mga patriotikong Pilipino? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bayan. Kumusta po kayo sa iba't ibang dako pa rin ng mundo? Sa lahat po ng ating mga nais na makilahok sa ating talakayan, mari po kayong mag-text sa ating cellphone number 0915-258-4091 o dili kaya sa 0928-384-0997. Mari rin po kayong tumawag sa loob ng studio sa atin pong mga telephone number na 637-0218 o sa 687-9144. Mari rin po kayo mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page DWS AM Radio o sa akin pong personal na account sa Facebook account po na Cathy Cruz. Miss Cathy Cruz lang po ang hanapin po ninyo. Of course, ang tuklasin natin ay tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. At katulad po ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang palatuntunang ito ay handog pa rin po sa inyo ng BDT Radio Productions. Katuwang pa rin ang ating mga masugid na taga-suporta, lalo na si Sir Ed Madrid. Good evening po sa inyo at sa inyong pamilya. Magandang gabi rin sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig, lalo na kay Lola Zaida. Alam ko nga may karamdaman ang ating masugid na tagapakinig na talagang sinusundan din tayo, hindi lang sa kabilang himpilan sa DZXL, kundi kahit saan tayo pumalaot At gayon din kay Wilbert Lamarca ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Minsan nagtataka si Wilbert naririnig daw niya yung boses ko dito sa DWBL 1242 kHz. Pero naririnig din daw at live na live ako dun sa DZXL. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong lingkod. Dahil alam nyo naman po, minsan na sa ngalan po ng ating pamamahayag ay kumbaga kailangan po natin na magtrabaho para po ang ating mga masugid na tagapakinig ay maihandog po natin sa kanila ang mga impormasyon na kailangan po nilang malaman. Okay, kung may mga reklamo o nais po kayong iparating, katanungan o mungkahi, mag-email lamang po kayo sa tuklasinnatin@yahoo.com o hanapin nyo lamang po ang ating Facebook account tuklasinnatin.com at gayon din sa ating Twitter. Sundan nyo po lang po ako sa tuklasinnatin o tuklasin.com.
happy listening nga pala sa ating mga mababait na kapitbahay na si Prima and Efren Irabon. Kay Jose Poker Pangilinan, gayon din na kay Ma'am Corazon o Cora Baluyot ng Bataan Nuclear Power Plant. Under yan sa tanggapan pa rin ng NAPOCOR, National Power Corporation. At sa lahat ng ating mga kumare, kaibigan, dyan sa Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, Quezon City Local Government, nako, hindi ko na po kayo iisa-isahin, pero siguro special mention lang po ang ilang tao. Kasama po dyan yung ating kumare na si Edna Ranigot Acadena from Aklan. Pero nandyan siya ngayon, nagtatrabaho, nag-overtime ata sila sa Quezon City Treasurer's Office. Kaya din kay Levi Mercado. At sa ating kasamahan din dati sa Department of Agrarian Reform kay Ma'am Glo Holiano. Sa lahat ng ating mga kaibigan from Department of Science and Technology, happy watching po sa inyong lahat. At alam ko po na talagang kayo ay ginagawa nyo ang lahat upang ang siyensya at teknolohiya ay patuloy pong mamayagpag sa atin pong bansa at mamayagpag po ang serbisyo publiko sa ating mamamayan. Okay, ngayong araw ay dalawang tao po ang ating makakapanayam. Ang isa pong makakapanayam natin ay mula pa rin sa Department of Science and Technology. At aalamin natin dito sa tanggapan pa rin ng ITDI o yung tinatawag po nating Industrial Technology Development Institute. Aalamin po natin, tutuklasin natin ano ba ang mandato ng ahensyang ito na isa sa 21 ahensya na nasa ilalim ng Department of Science and Technology. Well, makakausap natin ngayong araw live na live sa loob ng studio si Dr. Orcela Piguse Bigol. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Orcela. What I should say, kinakailangan palayaw na lang. Ano bang palayaw mo, Dr. Bigol? ITDI. Ano po? Celine. Wow, sosyal naman. Celine, okay. Ngayong hapon, ngayong gabi, ay makakasama po natin si Ma'am Celine Bigol siya po ang head ng Industrial Fermentation Technology Section ng Environment and Biotechnology Division. Under po yan sa Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology. Papatiin muna natin si Ma'am Celine. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng Tuklasin Natin ng DWSS. Yan. Hane, parang pwede ka na mag-commercial dito, ma'am. Ipapa-voice over ko sa kanya. Diba? Anyway, sige. Siguro maganda magsimula na tayo sa ating talakayan. Alam niyo po, medyo curious lang po ako kasi dun sa 25 attached agency po ng Department of Science and Technology, ano po ang function o trabaho po ng ITDI, in short, ng ahensya po ninyo na kung saan po kayo nandoon, Ma'am Celine? Ang ITDI po ay may mandato na mag-research para po sa mga industriya at saka sa publiko para makapag-provide kami ng mga teknolohiya na innovative, cost-effective, and appropriate para itong ating mga industriya ay maka-increase sa value chain at saka para tayo maging globally competitive. Okay. So, yung pong ITDI, marami kaming research facilities, state-of-the-art facilities na pwede naming i-offer sa mga industries at sa public sector. When we talk of industry, ito po yung sinasabi nating sabihin na natin hindi lang not limited to manufacturing industry, 'di ba? Apo. Tama po ba? When we talk of
industry. So, iba-ibang produkto ito na kung saan ay ginagamit po ng taong bayan at ng ating bansa para either sa, sabihin na natin, sa transportation, sa pananamit. Tama po. Correct me if I'm wrong, Mama, kung ako po mali sa aking pag-intindi. Okay. Ito pong ITDI, I heard na isa sa medyo naging matinding issue, yung issue ng sa suka recently, di ba? Mukhang tumusok ang telepono nyo rito. And considering na kayo po ang head ng tinatawag po nating Industrial Fermentation Technology Section, ano po ang trabaho nito? From its name itself nung inyong section, anong trabaho nito? Ma'am Celine. Balik, isa po kami dun sa mga division sa ITDI. Other than the Environment and Biotech Division, meron po kaming Chemicals and Energy Division, Material Science Division, Food Packaging, Food Processing Division, at saka Packaging Division. So, dun po sa IFTS or Industrial Fermentation Technology Section, ang ginagawa po namin dun ay mga researches on fermentation. So, ngayon po halimbawa ay yung traditionally fermented foods, which include yung atsara natin, yung mga buro-buro na mangga. Pero ang gusto po namin i-promote ngayon, halimbawa, ay ang aming food colorant from Monascus purpureus. Ano po yun? Monascus purpureus? Ang isa po kasing, ang Monascus purpureus po ay isang mikrobyo. Isa po siyang amag. Matagal na po namin itong mini-maintain. Inaalagaan po namin ito na sa aming microbial culture collection. So, isa po ito sa aming mga facilities na ino-offer namin sa public. So, sa culture collection namin, nandito yung mga mikrobyo na ginagamit sa paggawa ng nata, ng suka, ng toyo, ng mga enzymes. So, yung pong food colorant namin, ang naging research namin for the last 2 years. Although marami na pong taon nang nakalipas, pinag-aralan na ito ng mga mas matatanda namin, mga nagretiro na namin mga scientists. Talaga, yung mga nagretiro na po. So, nung bago pa lang po ako sa ITDI, sa NIST at the time, pinag-aaralan na po ito ni na Mrs. Coronel, Leticia Coronel, Florencia Cubol, Lydia M. Hoson, yung amin pong mga boss nung panahon na yon. Ginagamit na po nila talaga yung rice at saka rice bran sa paggawa nitong food colorant. Wow. So, ito po pwede niyong isama sa pagkain kasi ang substrate po nga niya ay bigas. Oo. So, ito po yung tinatawag natin locally na angkak. May mga small scale industries po na gumagawa nito, yung mga homemade. So, ginagamit lang nila ito para sa personal nilang pagluluto or kung ano man ang kanilang dapat lagyan ng kulay. Kumusta po ba, Ma'am Celine, ang industriya po nitong mga food colorants na to? Kasi ito pong mga food colorants ngayon, yung ating pong mga ginagamit usually ngayon ay mga synthetic, chemically synthesized. Okay. So, hindi po natin maiiwasan na posible, may potential po siyang mayroong masamang epekto sa ating katawan. So, mas maganda po yung naturally fermented na food colorant. Oo, kasi parang kumbaga sa tanim, organic ito. Opo, diba? Dahil opo. galing ito dun sa ating mga tinatawag na produkto rin galing sa pagkain, katulad nga ng binabanggit ninyo kanina. And I heard even sa parang halaman lang, no? Minsan po nakapag-cover ako sa inyo at nakita ko, biruin nyo, nagagawang sinulid o nagagawang yung kulay ng para sa sinulid. At ito galing lang mismo sa isang parang branch o lang dun in-extract yung mismong pangkulay na to. Nakakatuwa, Kung sa halaman po, marami po tayong pwedeng, kasi ang kauna-unahan po nating food colorant ay yung atsuete. Oo nga. So, nung unang panahon, pag nagluluto tayo ng sotanghon, nilalagyan natin ng atsuete. Oo nga. Pero dahil sa atsuete, may nakita na silang mga substance na may posibleng
epekto rin sa ating katawan. So, hindi na siya ngayon napopromote. Talaga? So, meron ba? Meron po kasing pag-aaral dyan ang UP Diliman. So, nililimit na rin po ngayon ang paggamit nitong atsuete. So, pwede rin po tayong kumuha ng food colorant galing sa alugbati. Okay. O kaya yung mga bignay. So, nagbibigay kulay po kasi ito sa mga gulay natin habang niluluto natin sila. So, yung alugbati, meron na rin pong nag-aral tungkol dito sa alugbati. Oo, pero ito po bang, ano po ba itong tinatawag po ninyong proyekto na to? Sino po ba ang nag-initiate ng mga programang ito, ng mga proyekto po? So, dahil noong unang panahon, ito na nga po yung kanilang ginagawa. Ang ginawa po namin ngayon, the last 2 years, nag-gamma irradiation kami noong aming amag. So, marami siyang mga morphological mutants. Ibig sabihin, pag tinignan natin yung mga amag sa petri dishes, makikita na natin yung kakaibahan ng mga mutants. So, yung original na, yung parent strain nitong Monascus ay bilog, pabilog halos. Pero yung mga mutants niya ay parang bulaklak, marami siyang sangay-sangay. So, dito sa mga sangay-sangay na ito, napuproduce ang mas maraming food colorant. Kaya talagang very intense ang kulay ng pula niya. So, maganda siya talagang gamitin para sa cosmetic siguro, another application, textile. So, beverage at saka food industries talaga. I see. Grabe, nakakatuwa, no? Kasi, unang-una, talagang gamit na gamit pagdating sa food industry. Ito po nga tinatawag po natin na mga pangkulay. Kasi, kumbaga sa buhay ng tao, iba talaga yung kulay, 'di ba? Parang madrama. Parang madrama at saka yung presentation ika nga, no, 'di ba? Very appealing. Opo. At kumbaga, sino po nag-initiate nitong mga proyekto ngang ito, Ma'am Celine? Inisip po namin ito kasi base dun sa mga ibang literature, meron kasing mutants na napuproduce galing sa UV radiation. So, ang ginamit namin talaga ngayon is gamma radiation. Hindi naman po kami nabigo dahil maganda po yung maganda yung naging resulta ng aming mga pag-aaral. Okay. So, kumbaga po, kayo mismo sa ITDI, sa section po ninyo, ito pong mga tinatawag nating mga pangkulay na pong ito, ay kayo talaga ang nag-isip. Pero bakit nyo po ito naisip? Marami namang ibang proyekto na pwede pong gawin ninyo o simulan. Kasi nga po, malaki po yung demand ng industry sa food colorant. And we want to provide technologies for safe food colorant production. So, ito po yung talagang ultimate goal ng project na yun ito. Talaga. Apo. So, kasi para maiwasan na yung mga synthetic na pangkulay. Apo. Oo. Naku, may magre-reklamo. Yung mga industriya nila dahil papatayin naman daw nyo sila. Mayroon naman po kasi silang choice ang consumers. Pero kailangan natin ibigay sa kanila kung ano ang dapat nilang malaman sa mga produkto. At kung ano yung makakabuti sa mamamayan, di ba? Para sa kanilang kalusugan. Basically, ito pong yung proyekto po ng yung ito ko, sino po ang diretsyon na nagbibinipisyo po nito? So, yun na nga po, yung mga nasa food industry, beverage, posible sa cosmetics, at saka yung sa textile industry. Iniisip ko po kasi kanina habang sinasabi nyo, beverage, kaya pala may mga alak na may kulay. At saka yung mga juice po. O yung mga, pati mga juices. Talaga? So, halimbawa, gusto nyo gumawa ng mango juice na pula. Pero, syempre, mas maganda naman yung yellow na mango juice. Pero, halimbawa, walang kulay yung fruits na gagawin yung juice. So, pwedeng lagyan ng yellow, orange, or red color. Talaga? Nakakatuwa, Kasi, biruin mo. Pero, hindi po basta-basta ginagawa yan, 'di ba? Ano po 'yun? Ine-extract ninyo? Meron po kayong
Paano? I mean, pwede nyo po bang ikwento sa akin pahapyaw kung paano nyo ginagawa? Dalawa po kasi ang pwede naming method, dalawang proseso ang paggawa nitong food colorant. Pwedeng gumamit tayo ng bigas or rice bran. So, ang ginamit namin lately ay bigas. So, lulutuin mo, ibababad mo muna ng overnight itong bigas. Okay. So, para maka-absorb siya ng water. And then, kinabukasan, i-sterilize namin to, and then palalamigin. Pag lumamig na siya, saka namin ilalagay yung mikrobyo. Okay. So, yung amag na yan, ito, o yung amag na siya ang magpuproduce ngayon ng kulay pula doon sa bigas. Saan galing tong amag na to? In-isolate na po yan sa nature. Noong una pa mang panahon. Pero dahil may mga angkak na ngayon, pwede ka ring mag-isolate nitong mikrobyo mula sa mga angkak na. Okay. Pero kami, dahil namin, safe siya dapat, after na mag-produce siya ng food colorant, i-sterilize ulit namin siya para mapatay namin yung amag. So, matagal din kasi itong i-proseso, mga more than 10 days. Matagal. Opo. Pero pag nakita nyo naman na pulang-pula na yung bigas, pwede mo na siyang i-store after drying or sterilization. Stable po kasi siya sa heat. So, pwede siyang i-sterilize sa autoclave. Meron din kaming isang ginagamit, yung aming heat and modified starch. Nilalagay lang namin ito sa tubig, tapos may formulation kami. Ganon din ang process. I-sterilize, and then lalagay yung amag, then i-shake, or ilalagay sa fermenter. So, ito naman, dahil siya ay liquid, pwede na namin siyang i-spray dry. So, mas makakakuha kami ng powder na food colorant. Yung kasing bigas, kung kailangan mong gamitin, pwede nyo na ilalagay mo sa iyong niluluto. Kasi ang mga inchik po, ito yung ginagamit niya talaga. At kahit nung una pa mang panahon, ginagamit nila ito. Tinatawag nilang red rice sa kanila. Kasi naniniwala sila na ito ay may blood cholesterol lowering effect. Talaga? So, ang mga inchik po, ang mga Chinese, ginagamit po nila. Kanina po tinitignan ko yung iniisip ko po kung paanong kasi syempre ito parang maliit na amount lang ito. So kung mass production po yan, of course may tinatawag po tayong adapter. Tama po ba ako, ma'am? Yung adapter na to, kayo rin po ba ang nagbibigay ng grant o sabihin na natin parang kumbaga sa bidder siya yung bibigyan ninyo pagpapasahan nyo ng technology na inaral nyo to? Meron po kaming division na talagang in charge dito sa techno-transfer and commercialization. I see. So, ito po yung Technological Services Division. Okay. Pwede po kayong sa kanila dumiretso kasi sila po talaga yung nag-aayos ng mga requirements. Ito po yung TSD. So, sila yung magsasabi sa inyo kung ano ang mga dapat requirements at saka may mga MOA po ito na ipinoproseso. May evaluation din po ito sa mga adapters. So, ang technological services po sa pamumuno po ni Miss Nelia Florendo ang in charge dito sa techno-transfer and commercialization. So, sa commercialization po naman, kung gusto nilang mag-adapt, willing naman po kami na igabay sila hanggang sa production. Kasi ito po ay technology na ita-transfer. So, bibigyan din sila ng mga parang LIB or cost of investment, and then yung possible return of investment. Meron din po yung mga computations. So, under po ito lahat ng Technological Services Division. I see. Yung pong proyekto po ninyong ginawa, gaano po katagal ang proyekto po na ito at kumbaga kailan po nagsimula at kailan po ito matatapos? Natapos na po namin ito. Parang 1 taon lang namin ito ginawa. Mabilis lang. Kasi maganda nga yung mga nakuha namin na mutants
At nakataas talaga yung kanyang production, pati yung intensity ng color. Mataas ang pagkapula ng napuproduce niya na pigment na food colorant. So, maiksi lang ang panahon. Pero hindi namin ito in-scale up kasi kitang-kita mo na dun sa laboratory scale pa lang na talagang maganda yung food colorant. I see. Ma'am, gusto ko lang maging klaro sa ating mga tagapakinig, no? Meron tayong dalawang words na kakaiba. Una, mikrobyo. Opo. Pangalawa, mutants. Kasi bakang isipin nila, mikrobyo, masama yan sa katawan ng tao or masama yan sa kalusugan ng tao. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa amin kung ano po itong sinasabi yung mikrobyo at pati po itong mutants na tinatawag? So, ang mikrobyo po, pwede po yung bakterya o kaya yun nga, merong yeast, may fungi tayo. Ito po ay under ng fungi. So, amagang Tagalog na tawag natin sa fungi. Ang parent strain kasi niya talaga is Monascus. Pero, ang mutants kasi, halimbawa ang mga tao kasi, di ba, pagka tayo na-expose sa isang extreme environment, pwede tayong magkaroon ng change para maka-adapt tayo doon sa pressure na binibigay sa atin. So, ang mga mikrobyo, kung nag-gamma irradiate sila, meron din silang adaptation. So, ang adaptation niya is to produce intense red color. Okay. Ito sa kaso ng Monascus purpureus. So, ito yung wala siyang genetic manipulation kasi classical method of strain improvement lang naman ang ginamit para magkaroon ng iba-iba pang strains galing sa parent strain. Okay. So, wala siyang risk na manipulate yung kanyang genetic makeup na sinasabi ng mikrobyo. I see. Yung mutant naman? Ito nga po yung mutant, ito yung resulta dahil nagkaroon tayo ng gamma radiation. Yung gamma radiation, it's para siyang, ang level niya is parang X-ray. So, yun yung mga UV radiation, X-ray. So, ito po yung mga iba-ibang radiation na available din po ito sa DOST, sa PNRI, Philippine Nuclear Research Institute. So, doon po ine-expose yung mga microorganisms for irradiation. Naalala ko nga po yan minsan kinakailangan nating gamitan ng irradiation o irradiated kasi para ma-sanitize. Nagulat nga po ako kasi sabi ko, bakit kaya ganon? Ang noon na hindi pa po ako nakakapag-interview ng mga taga DOST, PNRI, ang isip ko noon, masama ang X-ray, masama ang tinatawag nating radiation, 'di ba? Kaya nga po pagka nuclear energy na, nako ayaw na 'yan, 'di ba? Minsan kinakailangan ipaintindi mo talaga sa tao, ma'am. Katulad niyan, when we talk of irradiation, meron siyang application para sa pagkain, 'di ba? Meron din siyang application para sa tinatawag nating medicine po ba or kahit po dito sa ating ginagamit sa mga hospitals para kumbaga masigurado mo na ligtas na gagamitin ito. Hindi po ba? Tama po ba ako? Tama po kayo, ma'am, kasi ang UV radiation po is a method also for disinfection ng mga surfaces. So, ginagamit po talaga ang UV radiation. So, yung mga clean benches po, meron po usually yan na UV light para yung surface ay ma-disinfect. Opo. Kaya po kayo mga tagapakinig, huwag po kayo basta maniniwala po dun sa mga tinatawag po na, I call them tawag dito mga pseudo-environmentalists. They are actually campaigning fear. Hindi po yung scientific approach at sabihin na natin na para bang sinisira mo ang kaisipan at pumunta tayo sa tinatawag nating science o yung siyensya. Alam niyo po, lagi akong naniniwala na ang siyensya ay napakahalagang pundasyon sa kahit na saan, sa lipunan in particular, kasi ito yung buhay natin yan parang naalala ko tuloy yung tagline ng DOST DOST ang pag-asa ng bayan, 'di ba?
So, bakit natin sisirain ang siyensya at sisirain natin ang tinatawag nating kaalaman pagdating sa ganitong bagay sa siyensya nga, para lang meron tayong itinutulak na ideolohiya na tinatawag natin. So, ingat po tayo sa ganyan, at sa ating pong mga tagapakinig at mga taga-subaybay, kinakailangan tignan po natin, tama ba to? Alam niyo po, ang internet ngayon ay parang bukas na libro yan garbage in, garbage out, 'di ba? So, piliin po natin yung mga talagang facts po ang itinutulak, at tignan po natin kung sino po yung mga writers, sino po yung mga nagsasalita, sila po ba talaga ay lihitimo na nasa science community, o lihitimo po talaga silang scientista, o nagsa-scientist lamang dahil sa katulad nung isang minsan na interview ko ay hindi naman siya scientist nung tinanong ko, pero nakasama raw niyang isang scientist kaya lumikha siya ng isang libro. Ang problema, tinatakot mo yung taong bayan, particularly dito sa tinatawag nating golden rice. May purpose naman po, di ba, Ma'am Celine, ang gobyerno lagi kung bakit aaralin ng ating mga sayantista etong mga proyekto o programa po ng pamahalaan. Lagi pong may dahilan kung bakit po inaaral at tinutuklas nyo ang mga bagay-bagay. Hindi po ba, Ma'am Celine? Anyway, ito pong tinatawag nating gamit ang rice as culture medium ng Monascus porphyrius. Tama ba? Porphyrius po. Porphyrius. Ang hirap naman, masyadong scientific term, no? Pero, ang ITDI po ba, meron pa po kayong mga tinatawag nating pipeline of programs, o sabi nating plans to work sa iba pang mga tawag dito, plant sources, bukod dito sa tinatawag nating bigas? Meron pong current project ngayon na natural colorants. So, ito po mga plant colorants po yung pinag-aaralan ngayon ng dalawa o tatlong division ang involved po dyan. Ano po ba yung tinatawag nating impact nito pagdating sa ekonomiya, socio-economic sa ating publiko? Kasi kung tayo ay magpo-produce ng ating colorant, hindi na tayo mag-i-import. So, masasave natin yung dollar reserve. Okay. Makakatulong tayo sa ekonomiya ng ating bansa. Gano'ng kalaki ang industriyang ito, ma'am? Do you have any idea? Malaki po ang demand kasi napakarami nating beverage industry. I see. So, kaya nare-revive itong mga food colorant. Kaya talagang strengthen ngayon ang food colorant. Bago ko kayo bitawan, ma'am, gusto ko lang tanungin, curious ako talaga, nung nalaman ko yung tungkol dito sa atsuete, kasi ako mahilig ako gumamit ng atsuete kasi may puno kami ng atsuete sa bahay. Anong bang masamang epekto ba talaga to? Hindi pa naman po siya napapatunayan, pero merong preliminary studies na may potential, baka may potential harm. So, ang mga nakakaalam na nito, nila-lessen nila yung paggamit ng atsuete. Kami dati, marami kaming puno ng atsuete sa Batangas. So, ang nanay ko din, dahil favorite niya yung sotanghon, nilalagyan niya yun ng atsuete. At saka kasi mabango, diba? Pagka ginigisa kasi siya sa mantika. Kasi parang ma-extract yung kulay. So, bago ka mag-gisa ng bawang, igigisa mo muna yung atsuete. And then, aalisin natin yung buto ng atsuete. Oo nga. So, ganun po talaga. Pero, sa paggamit naman ng mga ninuno ko, wala naman akong nakita sa kanila na nagkaroon sila ng cancer. So, ang siguro anything, we should eat anything and everything in moderation. Yeah. So, hindi naman natin gagamitin yung atsuete ng sobra-sobra. Minimal amount lang naman talaga ang ginagamit para sa pagligo. Naalala ko pa nga dyan, nung bata po ako, ginagawa ko pa nga lipstick.
Kasi di ba ang pula-pula po niya. Tapos pag kinanaw niyo po sa mainit na tubig, di ba? Palamigin mo lang ng konti, parang kasi para po siyang malagkit na hindi po siya yung sabihin mong na pag inano mo sa tubig nawawala agad, 'di ba? The more na kumakalat siya. Anyway, by profession, Ma'am Celine, syempre alam ko naman na nandyan kayo, head kayo ngayon dyan sa isang section sa ITDI. Pero ano po ba yung natapos ninyo na at kumbaga sabihin na natin nasa microbiology ba kayo o paano po ba? Bali ang bachelor's degree ko po ay biology. Nag-MS ako ng biochemistry and then PhD ko ay biochemistry. Pero ang work ko po is on microbiology. Okay. Kasi meron naman yung microbial biochemistry. So, isa dito yung pagtuklas ng mga, halimbawa, antibiotics from microorganisms. So, ang kailangan namin dyan, biochemist, pero microbiologist din at the same time. I see. So, at saka pag nasa biotechnology ka, it's not a single discipline. So, po kasi ito, interdisciplinary. Okay. So, kailangan mo ng chemist, biochemist, microbiologist, kahit information technologist. So, marami po ang pwedeng material scientist, kung gagamitin natin yung mga produkto ng microorganisms para sa material science. Let's say, paggawa ng mga membranes. So, kailangan natin ng material scientist. Gagawa ka ng textile from microorganisms, biocellulose, yung napuproduce. So, interdisciplinary po yung biotechnology. And I understand, konti na lang kayo na ganito, no? Parang sa section po namin, 8 na lang kami. Ang technical namin is 6 sa section. Pero sa buong division naman, mga 30 plus kami. Nako, kaya po yung mga kabataan natin dyan na mukhang kailangan nyo po simulan na tignan po itong tinatawag nating profesyon na to. Kasi alam nyo po, recently lang na pag-alaman ko na even sa ating mga genetic engineers, nako, ano po talaga sila, kinukulang sila. At hindi dahil babae, ay hindi ka na pwede maging isang genetic engineer. At hindi dahil yung ating mga kababayan, sabihin na natin na sila hindi magaling sa science o sa math, ay nako po, alam nyo po, kahit na hindi nyo po yan paborito, magiging paborito nyo po dahil matutuwa po kayo sa resulta kapag ka naging interesado po kayo. Di ba, Ma'am Celine, kapag ka interesado ka sa isang bagay, kahit na anong hirap, you feel, enjoy ka, bukod sa enjoy ka, talagang madali mo siyang natututunan at naia-adapt mo yung sarili mo, di ba, kahit na mahirap. At saka inspiring din po kasi na maging magtrabaho sa science. Kasi we pass on the knowledge kasi may mga OJTs din kami. Okay. So may mga estudyante din kami nagti-training sa office namin. Na ipapas namin sa kanila yung mga natutunan din namin. Pwedeng sila na yung susunod na mag-continue ng aming mga research, mag-innovate sa mga sa future. So, masaya din na makikita mo yung mga estudyante mo, mga trainees mo na magaganda na yung trabaho nila both in private and government sectors. Fulfilling for a scientist talaga. Kahit at saka inspiring everyday papasok ka, titingnan mo yung result ng experiments mo. Oo nga, excited ka, no? Kasi iniwan mo. Tapos ako, para kang excited ka kung anong nangyari. Na kaya naging hitsura? may gano'n, kung makita mo, uy, positive ang result. So parang iba talaga ang feeling. Oo. Kahit pagod ka success, the day before, pag nakita mo na yung mga results, magiging masaya ka talaga. You feel content, diba? Yung mga gano'n. Very fulfilling ang anyway, meron pong tinatawag na 48th Annual Convention and Scientific Meeting po na meron po silang tema na Promoting One Health through Microbiology Education, Research and Practice. Naku, maganda po ito ang Philippine Society for Microbiology.
tama po ba, the Philippine Society for Microbiology Incorporated ay magsasagawa po ng 48 ika-48 Annual Convention and Scientific Meeting sa July 18 hanggang 19, 2019 sa Clark Marriott Hotel. Yan po ay sa Clark Freeport Zone, Mabalacat, Pampanga. Yan. At meron ba tong fee, ma'am? Meron po itong registration fee. Pwede nyo pong bisitahin yung aming website na PSM. Iniimbitahan po namin ng lahat ng gusto at interesado sa microbiology. Pwede po kayong umattend dito kasi iba-iba pong aspeto ng microbiology ito. Meron po tayong microbiology education, industrial microbiology, agricultural microbiology, aquatic microbiology, veterinary microbiology. Wow. Dami. So, varied po ang topics. Mga iba-iba. Anyway, I know na napakaganda ng magiging event na to, no? At kayo po ay inaanyayahan po dito sa 48th Annual Convention and Scientific Meeting ni Ma'am Celine. Anyway, parting message, Ma'am Celine, para sa ating mga kababayan bago po kayo tuluyang magpaalam sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lagi po kaming nakalaang magserbisyo para sa inyo kung may mga katanungan po kayo o kailangan tungkol sa aming mga pananaliksik. Kung mayroon po kayong mga tanong, pwede po kayong pumunta sa aming opisina. Kailangan nyo ng mga mikrobyo for your nata production, vinegar production, or food colorant. Willing po kaming mag-share ng knowledge at saka ng technology sa inyo. Ayun. So, lagi po nating tandaan, ang siyensya, ang pag-asa din ng bayan. Yan, tama yun. I agree on that. Maraming salamat, Ma'am Celine. Yan po naman ang ating nakapanayam ngayong gabing ito. Walang iba po kundi si Dr. Orcela P. Guse Bigol. Siya po ang head ng Industrial Fermentation Technology Section ng Environment and Biotechnology Division ng Industrial Technology Development Institute, sa ilalim pa rin po naman ng pamunuan ng Department of Science and Technology. Okay, abangan nyo po ang susunod na kapanayamin po natin. Walang iba kundi si Sir Vic, ang past president po ng Eagles Philippines. Walang iba kundi si Sir Vicente Avila. At sa ilang saglit ay asahan po ninyo ang kanyang tinig mula po sa pamagitan po ng ating telepono. Of course, kayo po ay nakikinig sa himpilan pa rin ng DWSS 4094 kHz AM band. At sabayan niyo po kaming napapanood sa pamagitan po ng Facebook page DWSS AM Radio. At gayon din po sa ating YouTube account DWSS Radio. At kayo po ay nakikinig sa himpilan o sa palatuntunan pa rin ng tuklasin natin tuwing araw po ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. At ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na patuloy pong maglilingkod po sa inyo. Tutuklasin natin ang dapat malaman ng sambayanan.
nanawagan si Sir Vic ng Eagles. Pero ang atin pong makakapanayam ngayong gabi ay charter officer po noong 1981 ng Sarung Banggi Eagles Club sa Naga City. Siya po ang unang nag-organisa ng club o ng organisasyon sa labas po ng Metro Manila. Nako, napakarami po niyang mga posisyon na kung saan ay naging club president po siya, governor, at kasi curious lang po ako dito sa tinatawag pong Philippine Eagles kasi I understand 1 week po ito na sabihin na natin Philippine Eagles Week na tinatawag po natin. At ito po ay selebrasyon nitong nakaraang June 17 to 22 po. Pwede po bang bigyan nyo kami ng kaunting impormasyon po tungkol po dito sa tinatawag po nating Philippine Eagles Week at sino-sino po ang kinabibilangan po nitong organisasyon, ano po layunin nito, at ano po nagagawa nito sa ating bayan, sa ating bansa, at sa sambayan ng Pilipino? Actually, itong Philippine Eagles, the Fraternal Order of Eagles, was born in 1979 sa Metro Manila. At kami naman dito sa Bicolan, unang pinag-charter outside of Metro Manila, dito sa Naga City, dito sa Rumpagi Eagles Club, in 1981. So, maganda na po ang Fraternal Order is the first Philippine born Eagles Club in the Philippines. Ibig sabihin niyan, dito tayo nagsimula, hindi tayo nagmana sa ibang lugar na tayo in-adapt like other civic clubs, di ba? Alam mo na kung ano nga yun. So, kaya ito napili kong salihan kasi at least dito lang umiikot ang ating pagtulong sa kapwa natin mga kababayan. Ang observation naman nun is service-oriented kami po. So, we started in 1979 at umusbong naman po until now. In fact, this is my only club and I have already, I've been a officer and member for 38 years. Ano po ba mga serbisyo na ipinagkakaloob po nitong Philippine Eagles? Wala naman po pag-iba tulad ng Lions or Jesse's. Kung saan may problema, natulog tayo, kung may calamity tayo, may dapat tayong tulungan sa mga LGU, sa kanya-kanyang lugar namin. So, spread kami nationwide. At sabi ko naman, kami ang pinaka-active dito, I have more than 22 clubs. And I have siguro mga 9 junior English club. Meaning, dito sa Bicol kami, meron kami mga bunso ang tawag nyo. Ibig sabihin mga estudyante, mga high school, nagkakalit na pagkatapos pumapasok sa senior club, which is ang tawagan namin kuya and ate. Ngayon pag ikaw ay estudyante, bunso ang tawag namin noon. Nagugulat lang po ako kasi
kumbaga parang ito pong Philippine Eagles na grupo ay talagang meron pa pong proclamation ng dating Pangulong Fidel Ramos. At nakakatuwa po. Bakit po nag-come up po siya sa ganitong klase ng proclamation intended for Philippine Hindi Eagles? na si Pangulong Ramos ang nangyayang sumali. Kasi si past ex-president Estrada kasali din. At may mga malalakitang tayo sa politika tulad ni dating Senator ng Congressman Cayetano, at si Kuya Bongo, may din namin yan, at si yung anak ni Estrada. Yun ang ilang lang sa mga kasali namin sa national hierarchy. At lalo na sa Mindanao po, ikinakatuwa ko yung mga regional director doon, mga regional officers sa military, mag-police, mag-LTO, at sila po kasali sa amin over ito. At meron kami mga mayor, dahil sa aming magandang pinag-umpisahan, at parang nahulog naman ang loob nila, kaya siguro lumaki na kami ng lumaki po niyan. Sir, bali, kayo po ay past president po ng Philippine Eagles in 2009. So, dahil kayo po ay isang matinding organisasyon na nakikita ko, lalo na ngayon ay mga prominenteng leader ng ating bayan, ang kasapi po sa inyo, mukhang makakatulong po kung ang tila ang inyong layunin o yung tinatawag po nating mga programa ay patungo po talaga pagtitiyak po ng tinatawag po nating pag-unlad sa ating bansa at sa mamayang Pilipino. Ayan, ang before, gusto ko lang pong malaman din po sa inyo yung mga pipeline o programs o projects po na ginagawa po ninyo ngayon sa Philippine Eagles. Bago ko mapaliputan, ang buti natin presidente ngayon, ang member din ng Eagles. Talaga? Kiligong. Si Pangulong Duterte. Kahit ngayon pa lang siya ng Davao. At kasapi na siya. Oo, nung panahon, matagal na siya at mabait naman talaga siya. Wala namang pagbabago. Ibig sabihin, kung saan may problema, napasok kami sa abot namin makakaya. So, ibig sabihin talagang public service. Kami ang tumutulong. Oo, public service po talaga ito. Doon talaga po siya. Oo. At ay, marami naman kami naging presidente. Masasabi ko sa inyo, lahat naman may kanya-kanyang programa, lahat naman sila magagaling. Oo nga po. Parang national president ka, pag national president ka, kakalimutan mo na ikaw Bicolano, Of course. Oo. Palaging sakop mo na at yung buong bayan natin. So ako natutuwa, lalo na sa Mindanao Bisaya, lalo na dito din sa amin, well accepted kami ng community ng LGUs because bawal sa amin mamulitika. Although they are members of our organization, but we never use Islam for political purposes. Kasi we're a government organization. I see. So maganda naman po pala at hindi nagagamit yung inyong organisasyon sa pamumulitika. Makikita mo yun kasi we fly high but with low profile. Oo. We fly high pero hindi na kailangan bigyan ng recognition yung mga nagawa. Pag nakatulong na kami in our small way, happy na kami. Okay. Nang walang anumang kapalit na hinihintay. Walang kapalit po. At ako'y natutuwa, yung incumbent president natin, hindi ko nakakamali. Nagagandit sa minta ulit. At napasyal nga sa akin ng isang araw at dinamusta ko. Nagdilit dito sa bahay ko, in-entertain ko naman. At bago tumulat din sa Maynila, galing silang Mindanao, nag-South Road sila, landline sila. So, nakita naman na yung sitwasyon dito na we accepted them as very one of the brothers at sa kanyang mga kasama. So, we are very thankful. Hindi kami nakalimutan, lalo na itong incumbent president. Sir, kayo ay, ang tono po kasi ng inyong pagsasalita ay talagang Bicolano. Kayo po ba ay mula sa Camarines Sur? Naga City. Naga City. Diyan ka talaga po. Ako po ay mula sa Catanduanes. Bakit po sa Catanduanes? Oo, talaga po. Batid man ako magtaram ng Bicol. Konti ba? Konti. Kaya pag bagyo, walang biyahe. Oo nga po.
So, ngayon, yan lang naman ang pinaka-obsession namin dito na kailangan hindi kami pabigat sa society. Kaya nga tayo sumali dyan, ibig sabihin, you give your extra time, di ba? Yes. Ako naman ay retired teachers, and at the same time, yung asawa ko naman is also a retired teachers, major in music, senior associate dito sa malaking eskulahan, at kaya ay persisted na ni Delect Senator Raul Roco. At ako po Roco. I see. Minahal nila yun si Senator Roco nung panahon niya, very upright, yung alam niyo, at igil din siya. Kaya nung mamatay siya, saka si Kuya Jesse Robredo, yung naging DLG Secretary, at puti namin ngayon, saka yung charter president namin dito sa Federation, nilagyan namin ng monumento dyan sa sentro. Kaya pag napasyal ka rito, merong Eagles Park dito. Wow. Yung prominent ng tatlo nilang invitado. Sige, basta iimbitahan mo lang ako, Sir Vic. Basta napunta ka rito, siyempre pagkain. Ikaw talaga. Napunta pagkain. I-invite ka namin. Salamat, Iso. Pag-invite ka rito, 1 or 2 days. Huwag ka mag-alala. Salamat po. Yun naman kami ka-cordial sa mga bisita. Opo. Yan ang partikulano natin dito. Yes, opo. Masira mo pagkain dyan. Sir Vic, siguro final message na lang po dahil malapit na po tayo magtapos sa ating palatutunan tuklasin natin. Mensahe sa ating mga kababayan at sa mga kapwa natin Bicolano. Yung mga kapwa natin Bicolano sa bawat dulo ng mundo, kinukumusta ko from the Eagles. We fly high always, we serve the people. At the same time, pinapasalamatan po lahat ng presidente na nagbigay ng kanilang pagkakataon makaserve. Lalo na po si Kuya Ed Madrid, kung kilala mo. Ay, opo. Napakasipag po niyan. Opo. Si Ed Madrid ay president din noong 2004. Opo. Siya, Corinthia. Maganda yung papasalakan niya. At I wish him good health at yes. Opo. every day. Okay? Kasi opo. alam ko parang may sakit na siya. Oo nga po, sabi ko magpalakas eh. Oo. Opo. Pero akala mo, tupis nga no, akala mo kung sinakasuloy ko, pero malakas pa rin ano. Opo. Kailangan po niya magpalakas kasi siya po ang aking number 1 supporter. Oo. Kapag siya na tao, opo. Naniniwala po ako doon. Oo. Pagtungkol sa public service po, palaging usapan namin dalawa hanggang binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon mag-serve. Huwag natin ipagkait in our small way. Yes. Importante, tumulong tayo. Opo. Ay sa tumingin. Ilan po. Maraming salamat Sir Vic, at hindi po ang una tulad na inyo pong makakapanayam namin kayo. Isa pong karangalan na kayo ay nakasama namin. Wala na po mag-excellent at ay, Iso. Oo. Opo. Don't worry po. Maraming salamat po. Salamat. Salamat po. Good luck. Okay, inyo pong napakinggan ang ating mahusay na leader, no? Mula po sa Philippine Eagles, at ito ay kaugnay po sa ating tinatawag na Philippine Eagles Week. Yan, o 'di ba? Napakabilis talaga ng oras, ano? Pero hindi mo namamalayan. It's already 4 minutes to go para po sa ating pagtatapos. Pero tandaan po natin sa ating mga nais po na may pag-usapan po tayo. Nais po ninyong tuklasin ang mga importanteng bagay po at meron po kayong mga hinaing, komentaryo o anuman po na nais po ninyong pag-usapan dito. Mag-email lamang po kayo sa sa tuklasin natin at yahoo.com o mag-text lamang po kayo sa 0915-258-4091. At katulad po ng layunin lagi ng palatuntunan ito, patuloy po nating tutuklasin ang dapat malaman ng
sambayanan. Pero bago po ako tuluyang magpaalam, tandaan po natin batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganahan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin. Naway nagsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan po sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi po tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng DWSS, Supreme Broadcasting System, at mga nakaagapay natin ngayon na Broadcast Operations Technician at Transmitter Engineer, lalo na nandito si Dan Toraha. Gayon din sa mga panauhing nakapanayam natin ngayong gabi. Of course, kami po ay pansamantala pong nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami ngayon sa loob ng isang oras.